Paano kung isang araw inabandona ka ng iyong magulang dahil sa hirap ng buhay, kaya lumaki ka sa isang bahay ampunan sa tulong na rin ng mga taong nagmamalasakit sa iyo? Ngunit paano kung sa paglipas ng mga taon ay ipinagkasundo ka ng isang taong hindi mo pa nakilala, pero wala kang magagawa dahil malaki ang utang na loob mo sa taong tumulong sa iyo? Mga kaibigan, tara! Samahan niyo ako sa isang bagong kwento na tiyak pagkapulutan natin ng aral. Nakatayo itong si Ashley habang kausap nito ang isang matandang babae na sa harapan ng isang bahay ampunan. Si Lola Cecilia kasi ang tumulong sa kanya mula pa noong bata pa lamang siya hanggang sa naging isang ganap na itong dalaga. Si Lola Cecilia ang tumulong kay Ashley para ipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral sa high school at ngayon malapit na ito magtapos sa kolehiyo. Sa edad na 20, minsan hindi sumagi sa kanyang isipan na may matatangkang umampun sa kanya. Wala rin kasing pumupunta sa bahay ampunan para mamili ng batang ampunin. Pero kung tutuusin, pwede na itong umalis si Ashley sa bahay ampunan para mamuhay na mag-isa. Nasa tamang edad na siya at pwede na rin maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Ngunit tutol dito ang tagapamahala ng ampunan. Gusto nilang bago lumabas ng orphanage ay nakasigurado silang maayos na ang buhay nila. Ngunit kahit ganun pa man ay masaya itong si Ashley dahil hindi naman sila pinabayaan ng ampunan. Lalo na itong si Lola Celia na may mabuting pusong tumulong sa kanila sa bahay ampunan. Kahit hindi lubusang kilala itong si Ashley, ang matanda, pero magaan ang loob niya dito. Minsan nga ay niyaya siya ng matanda na lumabas para bilan siya ng personal na gamit at mayag naman ang pamunuan ng ampunan. Ang totoo, hindi na kailangan pa ni Ashley ng mga bagay na ito, lalo na ang pumapaganda ng katawan dahil maganda na ito at marami ang nagsabi sa kanya noon. Lalo na ang kaibigan at klase nitong si Melton, pareho silang kursong kinuha. Sobrang bait itong si Melton sa kanya. Kahit hindi aminin ng dalaga sa kanya ay alam ni Ashley na may gusto itong si Melton sa kanya. Hinintay ng dalaga na magtapat itong si Melton ng pag-ibig sa kanya, ngunit hanggang ngayon hindi siya nagparamdam dito. At ngayon hindi alam ni Ashley kung paano sasabihin nito kay Melton ang lahat ng bagay, ang kanyang biglaang pag-alis sa ampunan dahil kay Lola Cecilia. Oo, tuloy na siyang kinuha na Cecilia sa ampunan at uwi sa kanyang mansyon para ipakilala ito sa kanyang nag-isang apo. Marahil labis na nasaktan itong si Melton dahil sa biglaang pag-alis nitong dalaga sa ampunan. Ngunit kung tutuusin talaga ay wala siyang magawa kung ito talaga ang kanyang kapalaran. Hindi kasi siya makatanggi sa alok ng matanda sa kanya dahil ito kasi ang gumasto sa kanyang pag-aaral mula noon hanggang ngayon na malapit na siyang makapagtapos. Napakabuti ng matanda sa kanya. Pinaramdam niya dito sa dalaga na hindi siya nag-iisa sa mundo. Malaki ang utang na loob ni Ashley, lalo na ang buong ampunan. Pinagtapat ni Cecilia sa dalaga na gusto siyang ampunin ito at ipagkasundo para maging asawa ng kanyang apong si Robert na kailanman ay hindi pa niya nakikita. Sa dami-daming tao sa mundo, bakit siya pa ang napili ng matanda para ipagkasundo sa kanyang apo nito? Napabuntong hininga na lamang itong si Ashley sa kanyang mga nalaman. Oh, Ashley, narin ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ni Doña Cecilia. Ashley, hindi ka ba masaya na may mag-aampon na sa'yo? Hindi ko alam, Nancy. Pero iba kasi ang pakiramdam ko. Ashley, tanggapin mo na yan. Alam naman natin na big time yan si Doña Cecilia. Gusto sanang tanggihan itong si Ashley ang offer ni Doña, pero pumasok sa kanyang isipan ang mga naitulong nito sa kanya noon. Basta Ashley, huwag mo kaming kalimutan. Dalawin dito ha. Nancy, oo naman. Huwag kang mag-alala. Dadalawin kita dito. Hindi ko kayo kakalimutan. Lumabas na itong si Ashley mula sa kanyang kwarto. Dala-dala nito ang kanyang mga gamit habang nasa labas naman naghintay itong si Doña Cecilia. Ashley, kailangan na nating umalis para hindi tayo abutan ng dilim. Saad naman ni Doña Cecilia sa dalaga. Nasa labas na sila ng ampunan. Sinakay ng driver ang kanyang maleta sa compartment ng sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya pagdating sa mansyon, ngunit kailangan niyang magpakatag sa kanyang sarili. Medyo malayo ang kanilang biyahe, kaya naman
Hindi maiwasang makaramdam siya ng antok at bigla na lamang siyang nagising nang may tumapik sa kanyang balikat. Ashley, nandito na tayo. Napangat na lamang ang dalaga at inayos ang kanyang sarili. Ngunit napansin niyang madilim na pala sa labas marahil hindi niya napansin kanina na nakatulog na pala siya sa biyahe. Bumaba na ang driver at binuksan ang pintuan ng sasakyan para makalabas na itong si Doña Cecilia. Samantalang kusa na lamang binuksan ni Ashley ang kanyang pintuan at nasarapan na siya ngayon ng isang malaking mansyon na dubli pa ang laki sa bahay ampunan. Halika na Ashley, pumasok na tayo. At si Manong Teryo na ang bahala sa mga gamit mo. Nakasunod na lamang itong si Ashley sa matanda at inikot na lamang ang kanyang mata sa paligid. Naalala niya tuloy kung ano ang kanyang sadya sa lugar na ito para pala maging asawa ng kanyang apo. Magandang gabi po, Doña Cecilia at Senyorita Ashley. Pagpasok ng dalaga sa loob ay dumiretso na sila sa kusina. Palingon-lingon ang dalaga, umaasang makita niya sa paligid ang lalaking tinutukoy ni Doña Cecilia ngunit hindi niya ito natagpuan. Ashley, wala pa ba si Robert? Baka mamayang hating gabi pa iyon uuwi sa mansyon. Medyo sobsob kasi iyon sa trabaho ang apo ko. Pero huwag kang mag-alala dahil dito naman siya natutulog sa mansyon. Hindi tuloy mapalagay itong si Ashley. Hindi niya alam kung magustuhan siya sa lalaking iyon. Ashley, tara. Kumain na tayo. Medyo nagugutom na rin ako eh. Ashley, hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Hindi naman po sa ganun, Lola. Nandibago lamang po ako sa mga nakahandang pagkain sa mesa. Ashley, lahat ng ito pwede mong kainin. Kaya nga lang, kailangan mong magkontrol sa pagkain para hindi ka tumaba. Matapos nilang kumain, umakyat na sila sa isang maganda at mahabang hagdan ng mansyon na parang isang fairy tales. Ashley, sa kwartong ito, dito ka matutulog. Lola, ang laki naman po nito. Sigurado pa ba kayo? Oo Ashley, sigurado ako. Ito ang magiging kwarto mo. Kaya sige, pumasok ka na para naman makapagpahinga ka na. Alam ko naman na pagod ka sa biyahe natin kanina, hindi ba? Ikaw rin ho, Lola. Matutulog na rin kayo. Muli nang bumaba itong si Doña Cecilia at iniwan si Ashley sa kanyang kwarto. Inikot ni Ashley ang kanyang mga mata, talagang napakaganda ng kwarto at tila naging komportable siya rito. Ngunit ilang minuto pa ang nakalipas, medyo dinalaw siya ng antok si Ashley hanggang sa tuloy na itong nakatulog. Samantalang matapos naman ang meeting ni Robert sa mga investors, nagpa siya ang binata na bumalik na lamang sa kanyang opisina. Mas ginugol niya ang kanyang sarili at oras sa pagtrabaho kaysa kausapin ng kanyang lola Cecilia. Nagkausap sila noong nakarang araw ng kanyang lola at pinagtapat ng matanda sa kanya na nakahanap na ito ng isang babaeng mapangasawa nito at dadalhin nito sa mansyon ang babaeng iyon. Tutuloy itong si Robert sa plano ng kanyang lola. Wala pa sa kanyang isipan na magpapakasal, lalo na sa taong hindi pa niya kilala. Ngunit kung may pagkakataon, mas gusto niyang muling makasama itong si Jackie, ang kanyang papakasalan at makasama habang buhay. Siya kasi ang unang babae na napatibok sa kanyang pusong si Robert. Magkasama sila noong halos 5 taon. Masaya silang dalawa at tila perpekto na ang kanilang pagsasama. Ngunit isang araw noon ay bigla na lamang itong nagbago at nakipaghiwalay sa kanya na walang anumang dahilan. Hindi pumayag itong si Robert sa naging desisyon nitong si Jackie. Nagpropose sana sa araw na iyon ang binata, ngunit ganun pa man ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Bigla na lamang siyang iniwan at hindi na nagparamdam sa binata. Nawala siya sa kanyang sarili at labis na na-depress. Mabuti na lamang at nariyan ang kanyang lola Cecilia na laging karamay pagdating sa problema. Sinubukan ni Robert na mag-move on. Ginawa niya ang lahat ng bagay para makalimutan ang babaeng iyon. Kaliwat kanan na babae ang kanyang nakakasama, ngunit hindi pa rin siya naging masaya. Kaya heto, si Lola Cecilia na lamang gumawa ng paraan para makahanap siya ng isang babae na makatuluyan niya habang buhay at makamove on ito. Pero hindi niya kilala ang babaeng iyon.
Kaya naman tutol siya sa plano ng kanyang lola. Nasa tapat na siya ng kanyang opisina. Bigla siya kinausap ng kanyang sekretary. Sir Robert, pasensya na ho pero mapilit po kasi itong si Miss Jackie na pumasok sa opisina niyo. Agad naman siyang pumasok sa kanyang opisina at nasarapan niya ngayon ang babaeng nag-iwan sa kanya sa loob ng ilang taon. Jackie, anong ginagawa mo dito? Robert, Agad niyang niyakap ang binata ng mahigpit na para bang hindi sinaktan at iniwan na parang basura. Robert, alam mo, namiss kita. Jackie, anong ginagawa mo dito? Robert, hindi ka ba masaya na narito na ako? Galit ka ba rin ba sa akin? Jackie, anong gusto mong gawin ko? Maging masaya ako? Robert, I'm really sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Jackie, alam mo ba ang pinagdaanan ko matapos mo kong iwan at ngayon babalikan ng basta-basta? Pero Robert, alam kong hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. No, Jackie. Kahit anong rason ang ibibigay mo sa akin, hindi na kita mapatawad. Pero ang totoo, sa loob-loob ng kanyang puso ay mahal niya pa rin itong si Jackie, ngunit hindi niya pa rin makalimutan ang hinakit sa kanyang puso. Tuloy na siyang lumabas ng opisina habang iniwan sa loob nito si Jackie. Kagad naman natungo ang binata sa isang bar na lagi niyang pupuntahan at umaasang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Paano nakayanan ng babaeng iyon na muli mo pa kita sa akin nang ganun lang? Sunod-sunod ang pag-inom ni Robert ng alak dahil sa tuwing naalala niya ang lahat, mas lalo lamang siyang nasasaktan. Gusto niyang ilabas lahat ng galit sa puso. Gusto niyang isigaw at saktan ang babaeng iyon. Parang bumalik sa kanya ang naramdaman niya noon na pinaasa lamang siya. Hindi na malaya ni Robert na nakatulog na pala ito dulot ng kalasingan sa bar. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang driver na siyang tumulong sa kanya para makauwi sa mansyon. Pagdating sa mansyon, umakyat na itong si Robert ngunit umiikot ang kanyang paningin. Maraming beses na siyang umuwing lasing kaya naman kabisado niya na kung saan naroroon ang kanyang kwartong kaputunguhan. Pagbukas ni Robert sa kwarto, agad siyang humiga sa malambot na kama. Ngunit tila may naramdaman siyang kakaiba sa loob ng kwarto. Bigla kasing gumalaw ang unan na kanyang niyakap. Excuse me miss, kwarto ko to ah. Ano? Kwarto mo ito? Ang sabi sa akin ni Lola Cecilia na magiging kwarto ko na raw ito. Bakit mo tinatawag na lola ang grandma ko? Kaya naman sa mga oras na ayon, galit na tinungo ni Robert ang kanyang lola kung bakit niya ito pinahiga sa kanyang kwarto ang babae. Paulit-ulit niyang kinakatok ang kwarto ng matanda. Lola, sino babaeng iyon sa kwarto ko? Robert, hindi ba nag-usap na tayo na susunduin ko ang magiging asawa mo? Lola, wala akong natatandaan na pumapayag ako sa mga sinasabi mo. Pwede bang itigil na to? Habang kausap ni Robert ang kanyang lola, nakita niyang napalapit sa kanila ang kinaroonan ng babaeng nasa kanyang kwarto. Lola, tingnan mo. Papakasal mo ako sa ganyang itsura? No, hindi ako papayag. Wala pa nga siya sa kalingkingan ni Jackie. Mukhang kung saan mo napulot. Robert, hindi mo kilala si Ashley, kaya huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Oo, galing siya sa ampunan pero pinalaki siya ng maayos doon. Kaya alam kong mabuti siyang tao. Ano? Ampunan? I can't believe this. Kung sa mga shareholders natin ay ayos lang sa akin. Pero sa ampunan? Lola, hindi kami bagay sa isa't isa. Maya-maya pa bigyan lamang siyang sinampal ng babae. How dare you? Hindi porke mayaman ka, pwede ka namang apak ng damdamin sa iba. Oo, inaamin ko na galing ako sa ampunan, pero hindi ako basura. Tama na! Tumigil na kayo! Maya-maya pa bigla na lamang natumba itong Cecilia. Lola, ano nangyari sa'yo? Ashley, Robert, nahirapan akong huminga. Oh, wait lang Lola, dadali ka naman sa ospital. Labis ang pag-alala ng dalawa sa naturang matanda. Ikaw babae ka, huwag kang umalis dito, hindi pa tayo tapos. Kuya, pakihanda na sasakyan,
Papunta tayo sa ospital, dalian mo. Pagdating sa ospital, nakahinga na maluwang itong si Robert. Mabuti na lamang at naging maayos ang kalagayan ng kanyang lola. Matanda na kasi ito at iniwasan niyang magtalo silang dalawa. Ngunit hindi mapigilan ng binata sa kanyang sarili na ilabas ang kanyang sama ng loob. Habang nasa ospital itong si Celia, pansamantalang umuwi muna itong si Robert. Isang katulong na lang muna ang nagbantay sa matanda. Pinuntahan ni Robert ang babae sa kwarto. Naratnan niyang wala ito sa sarili at hindi mapakali. Nagangat ng tingin itong si Ashley kaya naman nagtama ang kanilang paningin. Kumusta si Lola Cecilia? Bakit ka pumayag? Sinabi ng lola ko. Binayaran ka ba niya? May karapatan ka namang mayaw, hindi ba? Nakikita mo ba ang mundong ginagalawan natin? Magkaiba tayo. Pero malaki ang utang na loob ko kay Lola Cecilia. Kaya ka ba pumayag dahil sa utang na loob na yan? Siguro ang saya mo dahil nakikita mo naman ang sitwasyon ng lola ko at gusto mo namang maging bahagi ng pamilya namin. Alam mo, siyang may gusto na tawagin ko siyang Lola. Kung pwede ko lang tanggihan ang alok niyang iyon, gagawin ko iyon. Hayaan mo, kukumbinsihin ko siya na wag na ituloy ang kanyang plano. At sino ka naman para gawin iyon? Isa ka ng ulila, hindi ba? Galing sa ampunan. Sa tingin mo ba, papayag si Lola at hindi siya makinig sa'yo? Biglang tumayo itong si Ashley at kinuha ang kanyang maleta at akmang lalabas na ng kwarto. At saan ka na pupunta? Gusto mo bang lumala ang kondisyon ng lola ko? Pagdating niya rito na wala ka? Kwarto mo ito, hindi ba? Tinatanggap ako ni Lola ng maayos. Ide, aalis din ako na maayos sa lugar na ito. Magpakalipat na lang ako sa ibang kwarto dahil malaki naman itong bahay niyo, hindi ba? Pero kung ayaw mo, ede, sa labas na lang ako matutulog. Hintayin ko na lang ang pagbabalik ni Lola Cecilia dito. Sige, kung yan ang gusto mo, sa labas ka na matulog. Hindi ganito ang ugali ko. Simula noong iniwan ako ni Jackie ng ilang taon, nagganito na ako. Ikaw, dumito ka na lang sa kwarto ko. Babalikan ko muna si Lola sa ospital. Kapag naging maayos na, saka mo siya kausapin. Labis naman ang sama ng loob ni Ashley. Hindi niya inaasahan na umabot pa sa ganito ang lahat. Ang gusto lamang niya ay tumanaw ng utang na loob sa matanda. Gusto niyang magtungo sa ospital para dalawin si Celia. Ngunit simula nang nalaman niyang ganun pala kasama na ugali na kanyang apo ay parang wala na siyang gana. Alam niyang hindi talaga siya tatanggapin ng lalaking iyon bilang bahagi ng kanilang pamilya. Harap-harapang tinanggihan ni Robert ang lola niya. Kaya wala siyang choice kundi subukan niyang kausapin ang matanda kapag okay na ito. Marami na rin problemang nagpadaan nitong si Ashley. Isa na roon ang pag-iwan ng kanyang mga magulang sa kanya at kailangan niyang masagot ang katanungan sa kanyang pagkatao. Lalo na kung mapilitan siyang ipakasal sa lalaking yun, maniguradong hindi siya maging masaya. Malalim na ang gabi kaya natutulog na itong si Ashley. Naganda siya ng lakas ng loob para kausapin ng matanda kapag okay na ito. Bigla siyang nagising nang biglang may tunog sa kanyang phone. Hello? Ashley, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Kung alam ko lang sana, hindi sana pinigilan na kita. Ashley, ni minsan ba hindi naging mahalaga ako sa'yo? I'm sorry, Melton. Biglaan din ang lahat. Melton, ano ka ba? Siyempre, mahalaga ka sa akin pero hindi ko kayang tanggihan si Lola Cecilia. Alam mo naman na malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Melton. Kakausapin ko siya na babalik na lang ako sa bahay ampunan dahil una sa lahat, hindi rin naman ako mahal ng kanyang apo. Ashley, mahirap mang aminin kahit na sa phone lang ito pero mahal kita. Sana sinabi ko to sa'yo noon pa man. Ngunit natakot ako. Melton, parehas tayo. Mahal na mahal din kita. Maya-maya pa ay napalingon itong si Ashley sa kanyang likuran. Hindi niya inaasahan na naroon pala ang lalaki. Bigla na lamang pinatay ni Ashley ang phone call at nakaharap na ito sa lalaki. Robert, kailan ba makauwi si Lola Cecilia?
para naman makapagpaalam na ako na makauwi sa ampunan. Ashley, kaya ka ba masyadong excited na umuwi dahil sa lalaking iyon? Paano kung ayaw pumayag ni Lola? Pipilitin mo ba? Alam mo Robert, marahil hindi ako nagtataka kung bakit iniwan ka ng girlfriend mo dahil sa pag-uugali mo. Ikaw Ashley, sumusobra ka na ha? Wala kang alam tungkol sa akin. Oo, marahil wala akong alam tungkol sa'yo. Pero sa pag-uugali mong pinapakita mo sa akin, nakakasigurado akong wala kang kwenta. Alam mo Ashley, malaman mo lang ang tunay kong ugali kapag nakasama mo na ako at siguraduhin kong gagapang ka pauwi sa bahay ampunan. Labis na nangamba itong si Ashley sa mga binitiwang salita ni Robert. Ngunit hindi ito nagpatinag at nagpahalatang mahina dahil paniguradong natapakan lamang lalo ang kanyang pagkatao. Pagkatapos kinausap ni Robert itong si Ashley ay lumabas na ito ng kwarto sabay dabog ng pinto. Pero ang totoo, labis na ang mabilis na tibok ng puso ng dalaga. Binigyan siya ng dahilan para lalong hindi manatili sa mansyon at muling bumalik sa bahay ampunan kung saan siya nababagay. Hindi lumabas ng kwarto itong si Ashley. Dinalhan na lamang siya ng pagkain sa loob ng kwarto ng isang katulong. Manang, alam mo ba kung kailan makauwi si Lola Cecilia? Ashley, ang sabi ni Senyorito Robert, baka bukas ng umaga. Pero mahina pa daw ito eh. Kaya hindi pwedeng bigyan ng sama ng loob o di kaya stress. Hindi tuloy malaman ni Ashley kung paano aalis sa mansyon dahil sa kalagayan ni Cecilia. Kinabukasan ng umaga maaga nagising ang dalaga. Kinakabahan kung ano ang magiging reaksyon ni Cecilia. Dumating na kasi ito mula sa ospital. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kwarto at kumatok. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Nakita niya ang isang nurse na naroroon, nag-alaga sa kanya at binigyan sila nito ng oras na magkausap. Lola, kumusta na po kayo? Ashley, mabuti naman at pinuntahan mo ako dito. Patawarin mo si Robert, iha. Masyado lang siyang nasaktan noon sa kanyang dating nobya. Mabait naman niyang si Robert. Pero mula noong iniwan ng girlfriend niya ay nagkaganyan na siya. Lola, okay na po ba kayo? Nag-alala ho ako sa inyo eh. Patawarin niyo po ako. Hindi ko napigilan na nasampal ko ang apo niyo. Ano ka ba iha? Tama lang ginagawa mo. Para naman magising ito si Robert. Pero bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. At ma-realize niya ang lahat ng kanyang mali. Pero Lola, hindi niya po ako gusto. Anong sinasabi mo, Ashley? Nabigla lang iyon. Ang sabi niya sa akin ay pumapayag na siyang makasal kayo. Matapos nila mag-usap ni Lola Cecilia ay lumabas na rin ito sa kanyang kwarto dahil hindi pa siya ganap na magaling. Kung upilitin niyang umalis sa mansyon ay baka lumala lamang ang kanyang sitwasyon at ayaw niyang mangyari iyon dahil napamahal niya ito. Pagkabalik niya sa kwarto ay nakita niyang naroon si Robert. Tapos lamang itong maligo. Hindi nito napansin na gwapo pala ang lalaking iyon. Pero hindi lahat ng gwapo ay maganda ang ugali. Oh, kumusta pag-usap yung dalawa ni Lola? Pumayag na ba siya? Robert, pwede ba tayong mag-usap? Ilipat mo nga ako sa ibang kwarto habang hindi ko pa nakausap si Lola. Ashley, hindi pa ba nasabi sa'yo ni Lola na pumapayag na ako na makasal tayong dalawa? Ano? Seryoso ka ba, Robert? Akala ko ba hindi mo ako gusto? Ashley, ginagawa ko ito para kay Lola. Ayaw kong nakita ko siyang malungkot. Maya-maya pa ay bigla siyang nilapitan ng lalaki at hinawakan. Bumilis tuloy ang pagtibok ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Ramdam niya ang paglapit ng kanyang mukha sa labi nito. Robert, pwede ba? Bitawan mo nga ako. Ashley, ibibigay mo rin naman. Bakit hindi pa ngayon? At ma-realize mo kung gaano kagaling kay sa lalaki mo. Pakiramdam ni Ashley ay nagtayuan ang kanyang balahibo na tila ay inaakit siya nito. Robert,
Ganyan ba ang diskarte mo para sa isang babae? Pwes, hindi mo ako makukuha sa ganyan. Alam mo, walang-wala ka sa ugali ni Melton. So, Melton pala ang pangalan ng lalaki mo, no? Biglang hinalikan nitong si Robert ang dalaga at labis ang kanyang pagkabigla. Tama na! Robert, please! Matuto ka namang rumespeto sa kapwa, lalo na sa kababaihan. Ashley, sorry. Bigla siya lumabas ng kwarto. Hindi na kayang pigilan pa ni Ashley ang pangyayari. Gusto niyang ipagtapat kay Cecilia na gusto na itong bumalik sa ampunan. Ilang minuto pang nakalipas, may kumatok sa kanyang kwarto. Pagbukas nito, inasarapan niya ang isang katulong na may bitbit na isang paper bag. Senyorita, pinabibigay po sa inyo ni Senyorito Robert. Hindi niya alam kung anong nilalaman nito. Hindi niya rin alam kung bakit siya binigyan nito. Napansin na lamang na may nakasulat. Ashley, sorry. Pakiusap. Isuot mo itong damit. Iyain sana kita mamaya sa isang dinner at party. Sana huwag mo akong tanggihan. Napabuntong hinga na lamang ang dalaga. Ang totoo kasi ay hindi pa siya nakasuot ng ganitong kagandang damit mula pa noon. Pero hindi alam ni Ashley kung ano naman ang balak nito sa kanya. Parang gusto niyang tumakas at wag nang magpaalam kay Lola Cecilia. Masyado kasing mababa ang pasensya ng lalaki at ayaw ng ganong ugali. Hello, Miss Ashley. Ako nga pala si Amanda, ang mag-makeup sa'yo. Pero napakaganda mo na kahit walang makeup. Wala na siyang nagawa kundi pumayag na lamang sa balak ni Robert. Kahit pagandahin pa niya ito at bihisan ng maganda, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na galing ito sa isang ampunan. Ma'am Ashley, huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para ikaw ang pinakamaganda sa gabing iyon. Ginawa ni Amanda ang lahat para bumagay ang lahat sa kanyang kagandahan. Ilang oras pa ang nakalipas. Wow! Ang ganda mo, Ma'am Ashley. Para kang isang celebrity na hindi pagsawaan tingnan. Naku, maraming salamat Amanda sa effort mo. Pero para sa akin, ayos lang sana kung simple lang ang porma ko. Ma'am, hindi po papayag si Senyorito Robert. Baka hindi niya ako babayaran sa talent ko kung hindi ka maganda sa gabing iyon. Amanda, gaano mo nakakilala si Robert? Ang totoo, Ma'am Ashley, ako kasi ang nag-makeup ni Jackie noon. Yung ex-girlfriend ni Senyorito, akala ko nga sila ang magkatuluyan. Pasensya ka na kung nabanggit ko ang babaeng iyon. Ayos lang yun, Amanda. Ako naman ang nagtatanong sa iyo. Dahil sa suot nito ay tiyak na hindi siya makilala ng mga kaibigan, lalo na sa ampunan, lalo na ni Melton, ang lalaking may pagtingin sa kanya. Pero nakaramdam siya ng hiya dahil hindi siya sanay sa pagkuha ng ganong atensyon sa ibang tao. Sa oras na iyon pagkatapos niyang inayusan ay bumaba na sila sa hagdan at may bumukas ng pinto at nakita niya si Robert. Balak niya sanang bumalik ngunit pinigilan ito ni Amanda. Nagiwas na lamang sila ng tingin dahil napakagwapo rin itong si Robert sa mga oras na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga, kakaibang kinang kasi ang naramdaman nito na magtama ang kanilang paningin. Wow, you look beautiful. Hindi alam ni Ashley kung siya ba talaga ang tinutukoy nito o si Amanda. Nagulat na lamang siya nang biglang inabot ng kanyang kamay. Hindi akalain ni Ashley na may pagka-gentleman pala ang lalaking ito. Naramdaman niya na lamang ang pagtibok ng kanyang puso sa tuwing nakikita ang kanilang paningin. Unti-unti niyang nakukuha ang puso ni Ashley pero imposible iyon dahil ang totohanan isa lamang siyang ampon ni Lola Cecilia. Paglabas na ng bahay, inalalayan siya ng lalaki sa pagsakay sa kotse. Maraming salamat Ashley dahil pumayag ka. Robert, saan ba talaga tayo pupunta? Malaman mo rin mamaya Ashley. Pero for the meantime, relax ka lang. Habang nasa sasakyan ng dalawa ay tahimik lamang sila. Ashley, sorry sa naging asal ko sa'yo. Marami na talaga akong iniisip eh. Isa na roon ang babaeng nang-iwan sa akin pero ngayon bigla na siyang nagpagkita sa akin at gusto niya makipagbalikan. Robert, wala namang problema kung
mahal mo pa rin ang babaeng iyon. Pwede naman tayong magpatawad at itama ang mga mali, hindi ba? Ilang minuto pa nakarating na sila sa venue. Mas lalo siyang kinabahan na makita ang ibang mga guest na halatang mayaman. Ashley, dahan-dahan lang ha sa paglakad. Bigla tuloy siyang nagulat sa pagiging humble nitong si Robert sa kanya. Habang naglakad sila patungo sa table, may nakasalubong silang mga kalalakihan. Marahil ito ay kaibigan ni Robert. Pare, ang ganda naman niyang makasama mo ha. Baka pwedeng makilala namin siya. Jan, Aris, ito nga pala si Ashley, ang fiancé ko. Ha? Ganun ba pare? Akala ko ba si Jackie ang fiancé mo? Pero so far, ang ganda niya ha. May kapantay na itong si Jackie sa buhay mo. So, siya ba ang pinagpalit mo sa akin, Robert? Saang sulog mo kaya napulot ang babaeng ito? Baka naman sa tabi-tabi lang yan, Robert. Anyway, hi. Kung hindi mo na itatanong, ako nga pala si Jackie, ang fiancé ni Robert. Pero ikaw na pala ang bago niya ngayon. Paano kung hindi ako papayag? Akin pa rin si Robert, diba? At wala kang magagawa doon. Jackie, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ikaw ang nang iwan sa akin noon? At ngayon, gusto mong nakigbalikan sa akin? Robert, kaya nga. Diba umihingi ako sa iyo ng sorry? Nagkakamali ako noon. Pero pwede pa naman nating itama ang lahat, hindi ba? Jackie, tama na. Hindi na kita mahal. Si Ashley ang babaeng mahal ko at nagbatibok ng puso ko. Umalis ka na. Hindi naman ako kaniwala itong si Ashley kung totoo nga ba talaga ang sinabi nitong si Robert sa kanya o baka isang kasinungalingan lamang ito. Patapos ng kanilang kasiyahan ay umuwi na ang dalawa. Habang nasa loob ng kotse ay walang imik ang dalawa. Naghintay kung sino ang unang magsalita. Sir, ma'am, mukhang ang tahimik nyo ngayon ha. Hindi ba kayo masaya sa party? Nako, kuya. Ayos lang naman kami. Medyo napagod lang. Siya nga pala kuya, bukas. Pwede mo bang ihatid si Ashley sa bahay ampunan? Baka gusto niyang makita ang mga kaibigan niya doon. Naku sir, talaga ba? Oo naman. Sino ba naman ako para pigilan si Ashley? Nasa kanya na lamang kung babalik siya sa mansyon. Hindi na lamang nakapagsalita itong si Ashley sa nabitawang salita ni Robert. Mukhang nagpapakita ito ng magandang ugali sa kanya. Sa bilang banda naman, naging maayos naman ang kalagayan ni Cecilia. Labis ang saya ni Robert dahil mukhang bumalik na ang sigla ng matanda. Iho, mabuti naman at pinayagan mo si Ashley na muling bumisita sa ampunan. Lola, alam po naman yun eh. Ang kalagayan ni Ashley. Masaya na rin ako kung saan siya maging masaya. Apo, totoo ba ang sinasabi mo noong nakarang araw na papakasalan mo si Ashley? Lola, ang totoo, maganda naman si Ashley. Pero hindi ko naman mapilit kung ayaw niya sa akin. Gusto kong magpakasal kami kung talagang mahal niya ako. Pero ako hindi ko siya pipilitin. Salamat, Apo. Alam mo, boto ako ni Ashley para sa'yo. Mabait siya. Kahit lumaki siya sa ampunan, pero nagtapos naman siya ng kolehiyo. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Samantalang, laking gulat naman sa bahay ampunan sa muling pagbabalik ni Ashley sa kanila. Iha, mabuti naman at naisipan mong dumalaw dito sa amin. Siyempre naman po, dito po ako lumaki, kaya hindi ko po kayo makakalimutan. Balita namin, ikakasal ka na daw sa apo ni Doña Cecilia Ashley. Po? Paano niyo po nalalaman? Ano ka ba? Tumawag sa amin dito si Doña Cecilia at kung papala rin ay niyaya na kami na sa araw na iyon kung matutuloy ang kasal niyo. Sister, narito po ba si Milton? Gusto ko siyang makausap. Oo naman, tiyak na matutuwa yun kapag nakita ka. Sige sister, pupuntahan ko muna siya. Oh, Ashley, mabuti naman at nakadalaw ka sa akin dito. Kumusta naman ang buhay mo sa mansyon? Siguro lahat na sa'yo na. Melton, alam kong masama ang loob mo sa akin dahil bigla na lamang akong naglaho.
Melton, alam ko, balang araw makakahanap ka pa rin ng babaeng masigit pa sa akin. Lalo na kapag nasa totoong mundo ka na, makakahanap ka ng babaeng totoong magmamamahal sa'yo. Gusto kita pero hanggang kaibigan lang. Sana maintindihan mo ako, Melton. Ano pa ba ang magagawa ko? Basta kapag sinaktan ka ng lalaking iyon, narito lang ako, Ashley. Nako, salamat Melton. Ano, dadalo ka ba sa kasal ko? Oo naman. Baka magtampo ka sa akin kapag hindi ako nakarating doon. Ashley, totoo bang mahal mo siya? Melton naman, hindi ako magpapakasal kung hindi ko siya gusto. Tsaka, mahal ko si Lola Cecilia, kaya lahat ng mahal niya ay mahal ko na rin. Pero ang totoo, gusto ko sanang makita ang mga tunay kong mga magulang pero hindi na yata mangyari iyon. Siguro, ito na ang buhay ko. Kailangan kong magtayo ng sariling pamilya at hindi ko itutulad sa mga taong nag-abandona sa akin. Ilang buwan ang nakalipas, naganap na nga ang kasalang Ashley at Robert. Nangako si Robert na mamahalin niya itong si Ashley sa hirap at ginhawa. Alam nilang dalawa na marami pa silang mga bagay na hindi alam sa isa't isa. Ngunit sinisikap nila na mapunan at malaman ang mga pagkukulang upang maging matibay ang kanilang samahan. Masaya naman itong si Lola Cecilia sa kanyang plano na ito ay nagtagumpay. Ipinamana ni Doña Cecilia ang lahat ng kanyang ari-arian sa mag-asawa dahil gusto niyang sa tamang tao mapunta ang lahat ng kanyang kayamanan, hindi sa kung sino-sino lamang. Kaya noon nakilala niya si Ashley sa ampunan. Sinikap niyang mapalapit dito kay Robert. Hindi niya gusto si Jackie sa kanyang apo dahil parang kayamanan lamang ang habol nito sa kanya. Labis ang saya ni Cecilia dahil natuloy na rin ang kasalang Ashley at Robert at isang regalong hindi niya makalimutan habang nabubuhay pa ito. Isinilang na nga ni Ashley ang apo sa tuhod nito ni Doña Cecilia na si Matthew. Hawig na hawig ito sa kanyang ama. Masaya ang buong pamilya sa mansyon at ganito ang pangarap ng karamihan. Mahirap man o mayaman, basta mangingibabaw ang pagmamahalan sa isa't isa ay tiyak na masaya ang pamilya. Mga kaibigan, hanggang dito lamang po muna. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat. Abangan po natin ang susunod na ating kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lamang at paalam.